Ang Hall of Famer pala, para makapasok ka dyan, minimum. Paano yan? Dapat 80 million yung kinita mo sa uno. 80 million? 80 million! Grabe! Kaya Diba? kung ikaw babae ka ngayon, maniwala ka, dapat makinig ka rito. Totoo yan. Siyempre, pakilala na natin ang kauna-unahang babaeng Hall of Famer! Ladies and gentlemen, 1 milyon! 2! 3! At milyon-milyong palakpak upline, Tere Herona Elba. Good morning! Sino dito ang gusto yung taas ang kamay? Marami akong mga nakita na hindi nagtaas ng kamay. Sobrang dami. Alam mo bakit lagi kong tinatanong yan? Yung simpleng pagtaas ng kamay, hindi mo magawa pagyaman pa kaya. Ulitin ko! Sino gusto yung taas ang kamay? Oh, ang dami na. Dami nang nauto. Anyway, every time na nagsasalita ako, lagi ko pong tinatanong yan, bakit, sino dito ang gustong yumaman? Alam mo bakit? Gusto nyo malaman? Yung simpleng naniniwala ka, nayayaman ka sa negosyo na to, sigurado ako, dun ka papunta. Tama po? Ulitin ko, sino ang gusto yumaman? Ang daming gustong yumaman, no? Palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Grabe, kanina nag-uusap kami po ni Up Jericho dun sa dulo. Tinanong niya ako ilang taon na ako sa uno. Grabe, 16 years. Imaginein mo, right now 17 years na tayo and right now, ang kumpanya natin, di ba, hindi matibag-tibag. Proud ka ba? Nauno ka! Alam mo, kanina habang nagkukwento si Up Jericho, ay sila, yung mga host po natin, o yung mga top earners natin, nagpa-flashback sa akin, noong time na nagsimula po ako sa negosyo na to, no, way back 16 years ago, na-invite po ako dito ng taong hindi ko kakilala. Sino po dito yung nag-invite sa kanya hindi niya kakilala? Marami po, so huwag kang mag-alala, parehas po tayo. Isa po ako sa mga tao na naabutan lang po ng flyers, nakaladkad, rin din po ako, no? So, isa po akong ordinaryong empleyado, no? Way back 16 years ago. So, dati po akong call center agent and receptionist. So, dalawa po yung trabaho ko bago po ako na-invite sa ganitong negosyo. And palagi ko nga pong kinukwento, blessing po sa akin yung negosyo na to kasi yung gabi po na naimbita po ako sa uno, sa totoo lang sawang-sawa na po ako mag-empleyado. Sorry po sa mga empleyado, no? Alam naman po natin marangal na trabaho yan, maganda yan. But in reality, alam po natin wala po talagang pag-asenso. Agree po? So ako po, nung nakita ko po yung ganitong negosyo, I am praying na sana makakita po ako ng isang opportunity na pwede makapagpabago po ng buhay namin. Kasi sa totoo lang, for how many years? 3 years po ako nag-empleyado. Maaga ko po na-realize na parang paulit-ulit lang. Okay? Kaya noong time na nakita ko po yung ganitong opportunity, hindi na po talaga ako nagdalawang isip. Sinunggaban ko po talaga siya kaagad. And sobrang na-amaze po ako, no, noong time na naimbita ako kasi ang daming mga kabataan. That time po, sobrang uso yung mga kabataan. Na-invite po ako dito, dati I was just 19. Imaginein mo, neneng-nene po ako. Kaya yung sinasabi ni Upline, Up J, kanina na makulit. Makulit po talaga ako. Lagi ako nagtatanong, di ba? Nakatali pa ako na dalawa dyan. Alam mo yung parang buwang po, wala po talagang buwang, no? First new blood, kumbaga new blood po ako sa ganitong industry, no? And nung time na nakita ko po na yung mga tao dito sa uno, punong-puno ng pangarap, baliw na baliw, di ba? Alam mo yung makikita mo, bright yung mga mukha, yung sobrang positive, di ba? Na alam mo yung alam nila na dito nila makukuha yung pangarap nila. Sa totoo lang po, I feel na parang sabi ko, dito ako bagay. Feeling mo ba dito ka rin bagay? Alam mo po, totoo lang ako po kasi sa totoo lang bakit po ako tumodo sa negosyo na to? Ako po yung klase ng tao na hindi po ako lumaking mayaman. Lumaki po ako ng probinsya, lumaki po ako ng Masbate.
And sa totoo lang po, yung pamilya namin, isa kami sa mga isang kahig, isang tuka. No? So, alam mo yun, ako naranasan ko po yung naglalakad po ako galing from bahay to school. Naranasan ko po yung wala kong uniform na bago. Yung mga kaklase ko, pagpasok ka ng school, bago ang mga uniform. Naiyak ako. Pag naalala ko, di ba, naglalakad. Yung mga kaklase ko, naka-motor. Siyempre, alam mo naman sa probinsya, naka-motor, naka-tricycle. Ang yaman-yaman na. Habang sila nag-e-enjoy, ako po naglalakad ako. Alam mo, ang ginagawa kong discartage, naghahanap po ako ng shortcut para hindi nila ako makita na naglalakad ako kasi nakakahiya naglalakad eh. 'Di ba? Alam mo yung naglalakad ka, papunta ka ng school, tapos yung tiyan mo kumukulo kasi wala kang pagkain, 'di ba? Samantalang yung mga kaklase mo, makikita mo kumakain sila sa kantin, kumakain sila ng mga masasarap. 'Di ba? Alam mo yung buhay namin sa probinsya kasi ang hirap talaga. Alam mo yon, maisip mo lang na pag naalala ko yung mga napagdaanan ko dati, ayoko nang balikan. And isa yun sa mga naging reason kung bakit po ako tumutodo sa negosyo hanggang ngayon. Kasi ayoko na po balikan ang buhay na mahirap. Sawang-sawa na po ako, sukang-suka na po ako sa buhay na lagi na lang sagad, sa buhay na lagi na lang namumroblema ng pera. Tama? Kaya napakaswerte po natin sa lahat ng nandito na merong ganitong klaseng negosyo na hindi mo kailangan maging magaling, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan graduate, hindi kailangan talented ka. Ang kailangan lang masipag ka, pwede ka nang yumaman. Ako po, sa totoo lang, lagi ko naman kinukwento, isa po ako sa mga lower section ng batch namin. Kumbaga sa section 30, section 29 po ako. Ganun po ako hindi matalino, hindi ako magaling sa academics. Pag hindi po ako nag-aral, hindi po ako papasa. Ganun po akong klaseng estudyante. Okay? Pero napatunayan ko sa negosyo na to na kahit pala walang degree, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka magaling mag-memorize. Sa negosyo natin, basta magaling ka lang mangopya. Sino dito magagaling mangopya, kagaya ko? Pag magaling kang mangopya, ilagay mo sa aksyon, sigurado yayaman ka. Tama? Ako po sa totoo lang, nung nag-start ako sa negosyo na to, 2 years lang po ako may upline. Yung upline ko naglaho, nawala, no? Pero hindi po yung naging dahilan sa akin para hindi po ako magtuloy-tuloy sa ganitong negosyo. Alam ko marami dito, sa mga uplines dito na nawala ng grupo, nawala yung upline mo, okay lang yun. Ganon talaga ang buhay. Hindi lahat ng mga tao na kasama mo sa simula, kasama mo hanggang dulo. Diba? Kaya kailangan matuto ka pong maging independent. Matuto ka tumayo sa sarili mong paa na kahit walang mga tao na tumutulong sa'yo, kaya mo. Tama? Nakaka-proud nga yun eh. Diba? Nakaka-proud yun, yung tipong kahit iniwang ka na lahat ng upline mo, darating ang panahon, pag nagkita kayo ng upline mo, isa lang ang sasabihin niya sa'yo, sayang, tinakawalan kita. Diba? Alam mo yun? So, kailangan natin maging independent sa negosyo. Kami po, hindi po madali yung pinagdaanan namin dito, diba? Yung mga kinukwento nila na income, diba? Yung mga sasakyan na yan, yung mga properties, lahat po yan. Bago po yan nangyari sa amin, lahat po yan hindi madali. Actually, totoo yung sinabi nila Apakrong kanina na mas madali na po sa mga bago ngayon mag-network kasi nandyan na po lahat ng resulta. Kami po, noong time na nagsisimula kami, wala pa naman masyadong resulta noon. Yung pinakatodong kotse lang ata noon, Corolla. Alam mo yung nakakabaliw na yung para sa amin. Pero anong isang bagay na meron kami? Bakit kami nagtuloy-tuloy sa negosyo kahit wala pa kaming nakikita na nakakabaliw? Ano meron sa amin? Na-feature out na kasi namin sa utak namin yung mga mangyayari sa amin. 'Di ba? Kaya dapat ikaw, wala ka pa man kotse ngayon, wala ka pa resulta, wala ka pa man malaking grupo, okay lang yan. Lahat naman nagsimula dyan eh. Lahat naman nagsimula sa maliit, lahat nagsimula sa parang walang bilang. Pero isang bagay na dapat hindi mawawala sa'yo, yung dapat lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa'yo, nangyari na sa isip mo. Tama? Kasi alam mo po,
lahat po ng meron kami ngayon po, lahat po yan nangyari na sa isip namin. Na-imagine na po namin yan, yung malaking grupo, yung maraming leaders, yung maraming may resulta na kotse, hindi pa nangyayari. Yung ibang tao sa labas, pag narinig nila yung mga pangarap mo, magmumukha ka talagang tanga. Magmumukha ka talagang baliw. Magmumukha ka talagang siraulo. Alam mo bakit? Hindi sila sanay sa ganun eh. Diba? Kaya nga sa totoo ako, nawalan na ako ng kaibigan eh. Lahat ng mga kaibigan ko, puro taga-uno na lang eh. Bakit? Nagkakaintindihan tayo eh. Diba? So, dapat ganun po tayo mag-isip, no? And sipagan natin. Kasi sa totoo lang po, kami sa negosyo na to talagang, alam mo yun, nagsisimula talaga kami talagang literal na halos walang tulugan. Wala po talaga kaming arte-arte, no? So makita nyo ako ngayon, maporma na lang ako, medyo girly na, di ba? Pero nung time na nagsisimula po talaga, ay grabe talaga. Di ba? As in parang lalaki talaga gumalaw, halos walang kain, umaalis ng umaga, alas 6, alas 7 ng umaga, uuwi, alas 4, alas 5 ng madaling araw. Even nung mga time na nagbi-build talaga kami, nung nagsimula kami mag-build, grabe talaga, halos 2 to 3 hours ang tulog. Diba? Ganun naman talaga eh. Pag nagsisimula ka magnegosyo, sa simula magtatanim ka, magpapakahirap ka, mag-i-invest ka ng time para darating ang panahon, ang i-harvest mo, time din. Diba? Bakit ba tayo nag-uuno? Bakit ba natin ginagawa yung negosyo na to? Para magkaroon tayo ng time and financial freedom. Diba? Para dumating yung panahon na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Saan ka makakita ng negosyo na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka? Marami po akong mga kilalang malalaking negosyante sa labas. Diba? Ang lalaki ng kita nila, pero hindi sila pwedeng mawala sa negosyo nila. Samantalang sa negosyo natin, pag na-build mo yung network mo, kumita ka ng malaki. Diba? Kahit ayaw mo na sa pera, yung pera, walang magagawa, tuloy-tuloy yung pasok nun. Diba? Kaya nga lagi kong sinasabi, kung meron ka lang din namang isisipag, kung meron ka lang din namang itotodo ng 5 years, 4 to 5 years, itodo mo na ng 4 to 5 years. Lahat ng sipag mo, ilagay mo na doon, imposibleng hindi ka makabuild. Diba? Imposibleng hindi ka makabuild. Diba? Kaya, especially po, no, marami akong mga nakikitang mga babae, no, sana sa lahat ng mga babae na nandito ngayon, sana hindi mo nakikita yung sarili mo na, ay sila lang, magaling kasi sila, masipag kasi sila, nauna kasi sila. Sila lang, mga lalaki lang yan, yung magta-top earner. Sana hindi mo nakikita yung sarili mo na sila lang. Kasi pwede naman tayong mga babae din eh. 'Di ba? Ang malaking grupo, ang milyon na cheque, 'di ba? Yung babae na maraming leaders, pwede naman kahit babae ka magkaroon ka ng ganun eh. Huwag mo lang lilimitahan ang kakayanan mo. Especially sa mga nanay na nandito, no? Ako nanay na po ako with 3 kids. Tayo mga babae, binayayaan tayo ni Lord ng skills to multitask. Agree ba ako doon sa mga mommies na nandito? Binayayaan tayo ni Lord ng skills to multitask. Kaya mag-multitask ka dyan habang nagluluto ka, habang naglalaba ka, habang naglilinis ka, nag-aalaga ka. Diba? Mag-chat ka ng mga downlines mo, na leaders mo, na mga pwede mong inviting. Diba? And sa mga wala pa naman pong anak, habang wala kang anak, habang dalaga ka pa, itodo mo na. Kasi pag nagkaanak ka na, diba, at hindi build ang network mo, maniwala ka sa akin. Magiging taong bahay ka, magiging losyang ka na lang. Gusto mo yon? Diba? Yung tipong nauna nauna yung ibang resulta, nauna yung anak kaysa sa sa kotse or sa paglaki ng grupo, di ba? So pag wala pang anak, isolid mo muna network mo. Para pagdating ng panahon na mag-settle down ka, meron kang pang sweldo sa yaya. Tama ba? Isolid mo muna yung network mo para kahit maselang ka magbugtis, pagdating ng panahon, okay lang. Kasi tuloy-tuloy naman ang income kasi nagtanim ka na dati. Tama po ba? Diba? So i-maximize natin ang negosyo na to, no? Eh napaka-importante po na maging competitive po tayo palagi. Diba? Ako naalala ko lang po nung time na nagsisimula ako,
Every time na nakikita ko po yung mga top earners, sobra ako na-inspire, sobra ako na-motivate. Kahit hindi sila magsalita, maramdaman ko lang yung aura nila, maamoy ko lang sila, makamayan ko lang sila, makapagpa-picture lang ako sa kanila, buhay na ako eh. 'Di ba? Alam mo yung pinapangarap ko na sabi ko darating ang panahon, makakasama din ako sa mga meeting ng top earners, makakaharap ko din ng BOD, makakamayan ko din sila, makakakwentuhan ko din sila. 'Di ba? Alam mo guys, sa totoo lang sa lahat na nandito, dapat 'yun ang ginugol natin. 'Di ba? Yung community ng top earners, dapat nandun ka. Kasi pag 'yun ang mga taong kasama mo, kausap mo palagi, mahahawaan ka. Kung paano sila mag-isip, paano sila gumalaw, and kung paano sila dumiskarte. 'Di ba? Sino dito ang gusto mag-top earner? Guys, kung gusto mo mag-top earner, galawang top earner. 'Di ba? Gusto mong kumita ng malaki? Tanungin mo, magkano ba talaga kita ng top earner? Kasi marami nagsasabi, gusto kumita ng top earner. Pag tinanong mo, alam mo ba kung anong cut-off? Hindi alam ang cut-off ng uno top earner. Alam mo ba kung magkano yung kailangan kitain? Hindi alam. Pero gusto mag-top earner. 'Di ba? Ako po wala na po akong award sa uno, ilang taon na kasi nag-Hall of Fame na ako. Pero pag tinanong mo ako ng cut-off, kabisado ko. Pag tinanong mo kung magkano ang kailangan kitain ng top earner, kabisado ko. 'Di ba? Siyempre, mini-meeting ko yan sa mga leaders ko eh. 'Di ba? Pagkausap ko yung mga leaders ko, nagre-remind ako sa kanila. Tama? So, dapat kabisado mo. 'Di ba? As upline, ikaw ang standard ng grupo mo. Kung mahal mo yung grupo mo, 'di ba? Kailangan pilitin mong kumita. Kasi pag kumita ka, gagayahin ka lang ng mga yan. Tama po ba? So, panggigilan natin yung negosyo na to, maging inspirasyon natin yung mga taong kumikita ng malaki, huwag ka mainggit. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba na may mga tao na nauna nagkaresulta, nagkabahay, nagkakotse, lumaki ang grupo, nauna kumita, huwag ka mainggit dun. Alam mo bakit? Bawat tao, bawat isa sa atin, kanya-kanya po tayo ng journey. Iba-iba po yung kwento natin, iba-iba yung way natin para maka-inspire ng maraming tao. 'Di ba? Hindi pinag-uusapan yung dami ng resulta. Ang pinag-uusapan dito, magtutuloy ka ba? 'Di ba? Minsan nga, kung sino yung mga mabibilis yung resulta, minsan mabilis din nawawala. Bakit? Pag ikaw mahina ang pundasyon mo sa negosyo, kahit gaano ka kabilis kumita, hindi magtatagal yan. Kaya napaka-importante po yung pundasyon. No? Lagi tayong empty glass, lagi tayong magtatanong, lagi tayong, pag magkakaroon ka ng pagkakataon na makakwento ang mga top earners, palagi kang magtatanong. Palagi kang parang walang alam. 'Di ba? Always keep your feet on the ground, laging humble. No? Kasi pag ikaw hindi ka na nagtatanong, feeling mo alam mo na, hanggang diyan ka na lang. 'Di ba? Hindi ka pa totally, para sa akin hindi ka pa matatawag na step-up leader. Pagsakit ka pa sa ulo ng upline mo. 'Di ba? Pag palagi ka pang iniisip, palagi ka pang nire-remind. 'Di ba? Hindi ka masasabing step-up na leader, hindi ka totally leader pag ganun ka. 'Di ba? Dapat ang tunay na step-up na leader, baliktad ang stress na binibigay mo. Yung stress mo, yung tipong sa isang araw, may hawak kang 50 pin, may hawak kang 30 na pin. Ang ibigay mo na problema sa upline mo, yung sa sobrang daming hawak mo na pin, hindi kayang i-encode ng isang araw kasi mapa-flash out siya. Pwede naman yun eh. Tama ba yun? Di ba? Guys, it's about time to make a name. Alam mo, nalulungkot ako kasi tuwing minsan meeting ng mga top earners minsan ako lang ang babae. Nalulungkot ako, samahan niyo nga ako. Di ba? Guys, huwag niyo limitahan yung sarili niyo sa mga babae. Tandaan mo, sa mga babae na nandito, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kakinis, pag wala kang kwarta, mabilis kang papangit. Pero kahit hindi ka ganong kagandahan, sakto lang, kahit morena ka lang, basta marami kang pera, mami-maintain mo yan at mas gaganda ka. Diba?
Hindi na po uso ang mga sexy at magaganda ngayon. Ang uso na po ngayon, babaeng maraming datong. Diba? Sa mga babae na nandito, hindi ka lang basta chicks. Ano yan? Chicks ka lang na maganda dito, palamuti ka lang. Diba? Dapat maganda ka, chicks ka, sexy ka, pero top earner ka. May sasakyan ka, hindi ka ordinaryo. Alam mo, naalala ko before, nung nagsisimula ako, sinasabihan nila ako na, ang ganda ko daw, ganyan, marami daw dito, dumaan lang mga babae, top earner, hindi daw nag-top earner, chini-chicks lang, mga ganon. Alam mo, nanggigil ako. Kasi minsan, di naman maiwasan yung mga kumukuha ng number, di ba? May mga ano dyan eh. Di ba? Mga herbs, char. Di ba? May mga kumukuha ng number. Yan, si Moy, nakikita niyo po yan. Mag-ingat po kayo dyan. Joke lang. Hindi, mabait na po yung mga top earner natin. Hindi na po yan kagaya dati. Dati po siguro, pero ngayon mababait na po yan. No? Si Moy, napakabait po niyan. Napakabait. Isa po yan sa pinakamabait na kaibigan ko. Pero iwasan nyo pag nanghingi ng number. Joke lang. No? So anyway, back to my topic, no? Isa po yan sa naging motivation ko. Nasabi ko, ayoko na mabansagan lang ng babaeng maganda, sexy. Ayoko mabansagan na isa lang sa mga babae na palamuti. Gusto ko, pag sinabing Tere Herona, malakas kumita. Diba? Dapat ang mindset mo sa mga babae na nandito, diba? Pag sinabi yung pangalan mo, hindi yung tatandaan ng mga tao, yung ordinaryo lang. Dapat pag tinawag ang pangalan mo, diba? Kilala ka. Hindi lang dahil sa partner ka na ganito na top earner, diba? Alam mo yon, i-maximize natin. I-maximize natin kasi maniwala ka sa akin, kagaya nga ng sinabi ni boss kanina eh. Diba? Andito na tayo sa opportunity na to. Hindi natin alam kung kailan ang buhay, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Diba? Swerte mo nga, wala kang kapansanan. Swerte mo, malakas ka. Diba? Yung iba nga gustong-gusto gawin yung mga ganitong bagay, kaso hindi na kaya ng katawan nila. Yung buhay nila, maiksi na lang. Tama? So, i-maximize po natin, diba? Bukas, magkakaroon ng awarding, diba? Aakyat ang mga top earner, may mga magsasalita, may mga mag-i-inspire. Diba? Alam mo yon, tandaan mo na, panggigilan mo na next time, ikaw naman ang nandun. Diba? Ilang malakas pa ba ang kumita? Ilang top earner pa ba ang kailangan magsalita at mag-motivate para magising ka? Gusto mo buhusan kita ng mainit? Ang hard eh, no? Alam mo bakit? Gusto namin kumita kayo. Diba? Ako nga po sa totoo lang lagi ko sinasabi yan kay Valerie at kay Lalaine sa mga top 10 natin, kayo naman. Alam mo yun, nababaliw ako pag maraming mga babaeng malalakas. Diba? Kasi it really proves na kaya rin nating mga babae. Wala tayong hindi kayang gawin. Diba? As long as lahat ng bagay na ginagawa natin, pinagpapasa Diyos natin, nangihingi tayo kay Lord ng wisdom, nangihingi tayo kay Lord ng strength. Diba? Wala tayong hindi kakayanin dahil bawat tao binigyan tayo ng kanya-kanyang skills and abilities. Nagkataon nandito ka sa uno, sigurado ako may skills ka. Sigurado ako may ability ka. Diba? Gamitin mo yan, wag mong sayangin. Alam mo ba, isa sa mga nabasa kong book, nasabi, the more na ginagamit mo daw yung skills and abilities mo, the more that you glorify God. Diba? Nandito ka sa negosyo na to, gamitin mo yan. The more na tumutulong ka, diba? Iba-iba tayo. May mga iba dito na ang skills is tumulong sa partner, maging hands-on sa ganitong bagay, ayusin ang mga problema ng mga downline. Diba? Iba-iba po tayo eh. And the more na ginagamit mo yan, diba? The more na mas gino-glorify mo. Ako, 16 years na po ako nagne-network, hindi ako magpapaka-plastic. May mga times na napapagod ako. Okay? May times na napapagod ako, pero yun yung reminder sa akin palagi. Nare-remind po ako palagi na hindi ako pwedeng mapagod. Kasi binigyan ako ni Lord ng ability eh. 'Di ba? Ang gift na binigay niya sa akin to inspire more people. 'Di ba? Meron nga isang top earner na nagsabi sa akin na, gusto kita laging makita. Makita lang kita, namomotivate na ako. Pag naiisip ko yun, alam mo, inisip ko, wala akong karapatan mapagod. Kasi ang dami kong mga tao na na-inspire eh.
Binigyan ako ni Lord ng ability to speak, to motivate, to inspire people. Hindi ako pwedeng mapagod. Dahil ang dami kong mga tao na natutulungan. Tama? Kaya sa lahat ng nandito, huwag kang maging selfish. Pag kumita ka, huwag yung mindset mo na okay na ako, kumita na ako. Ang mindset mo dapat, tumulong, 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 tumulong. Ang mindset mo, payamanin ang mga downline mo. Ang mindset mo dapat, matulungan mo sila makuha yung mga goals nila. Kasi sigurado ako, pag natulungan mo sila mapayaman, natulungan mo sila na makuha nila yung goal nila, sureball na yung pagyaman mo. Tama ba yun? And lastly po, sa lahat ng nandito, no, habang ginagawa natin ang negosyo na to, kumikita po tayo ng malaki, di ba? Ingatan po natin yung kinikita natin. Ingatan po natin ang kinikita natin, wag po nating abusuhin yung income natin, iwasan natin yung bisyo. Yung mga ano na yan, yung mga pag-iinom na yan. Sino dito mahilig uminom? Yung mga pambababae. Sino dito mga babaero? Di ba? Yung mga invite, pag hindi nag-pay-in, sa iba. Iwasan po natin yan. Maraming bisyo, inom, sugal. Sino dito yung mga sugarol? Marami, no? Joke lang. Iwasan po natin yan, no? Mga pambababae, inom, sugal, droga, yan. Yan po yung isang bagay na wag po natin ihahalo sa negosyo natin. Kasi tandaan mo, lahat ng bagay na meron po tayo, pahiram lang po sa atin to. Hindi po to sa atin. Hindi po tayo nagkaroon ng lahat ng blessing na to kasi magaling tayo, masipag tayo dahil inalaw po ito ng Panginoon. Kaya pag hindi mo iningatan, sa isang iglap, pwede po mawala lahat yan. Ayos po ba yun? So again, wag po natin kakalimutan si Lord kasi sa Kanya po lahat galing ng biyaya. So yun lang po. Marami pong salamat and happy 17th year anniversary po.